pwede pong i-qualify natin na gano'n, smoking gun, kasi marami po siyang nasabi na nagre-reveal kung ano talaga yung mga proseso ng pag-handle at paggasta ng confidential funds sa Office of the Vice President. And marami sa mga sinabi niya, labag dun sa Joint Circular 2015-01 na tinuturing nating batas at guidance para sa lahat ng mga heads of agencies at saka ng special disbursement officers kung ano talaga ang kanilang mga responsibilidad at accountabilities pagdating sa usapin ng confidential funds. Marami kasing ginawa dun sa liquidation na obviously mali or taliwas sa standards or sa requirements. Tapos makita natin sa mga sagot niya na paulit-ulit lang talaga na ini-emphasize niya na sinunod lang niya yung utos ni Vice Presidente. Nagtiwala siya kay Colonel La Chica as the security officer. Beyond that, hindi na siya nag-scrutinize, hindi na niya re-review, hindi man lang siya nagtanong doon sa mga nag-implement ng confidential activities kung para saan ba to, bakit weird ang mga pangalan na to, bakit walang mga resibo. Ibig sabihin, wala talaga siyang ginawa beyond what was presented to her or submitted to her by Colonel La Chica. Okay, may follow-up lang ako dun, Negligence at best, at saka ang nakakalungkot dito, marami siyang self-incriminating statements dun sa mga tingin natin inosenteng sinabi niya. Actually, mabigat. Umaamin siyang may criminal liability siya. Okay. Sino siya? Siya o si VP? Si Gina Acosta po, marami siyang sinabi na self-incriminate. oo, kasi yung gross negligence talaga sa pag-handle ng confidential funds, and mapapatunayan dyan dun sa hindi pagsunod dun sa joint circular. Oo, yun. Tapos, ang medyo siguro patawid pa lang tayo or papunta pa lang tayo doon ay kung ito bang perang to, yung 500 million between December of 2022 up to third quarter of 2023, ito bang 500 million na to napunta sa maling paraan, sa bulsa ni Vice President, or nagastos ba sa hindi tama? Kasi ano yun, ibang article na yun, if ever, no? Ibang article din. Hindi, ito pa rin yun, pero ito pa rin? Okay. ito pa rin yun. Right now, ang personal assessment ko, hindi pa siya nadudugtong sa misuse and misappropriation mismo ni Vice President. Ang pinapakita pa lang ay irregularities. And so far, ang talagang nag-commit ng irregularities or non-compliance with the law ay si Gina Acosta. Ang sinasabi lang kasi niya, sinunod niya yung utos ni Vice President. Pero yung 500 million ba, napunta kay Vice President, siguro yun yung kailangan nating marinig in the with the next witnesses. With the next witness.